bestie mo, nasaan? What if magkaroon ka ng chance na kausapin yung dating ikaw? Anong sasabihin mo sa kanya? I just want to say that the next phases of your life will not be easy. There are times that life will be just completely blurry. There will be countless lonely nights. Mararamdaman mo na wala kang kasama sa laban na to. You will feel unwanted. You will feel unloved. You will doubt yourself to the point na questionin mo na pati yung purpose mo. You will struggle to love and accept yourself. Ano Joshua, ang tanda-tanda mo na, di ka pa rin. Ano gaya mga kaibigan mo, magtino ka? Ikaw, lagi ka ng laro, puro bisyo. Oh. Ano, uy, sungod ka. Oo! Ang lakas ng loob mo kumain ha? Tingin mo! Hoy, bastos ka! Sumusobra ka na, ba't mo iniwan kanina doon? Nagsasalita ako Paano gaga na magal kung ganyang klaseng magulang ka? Bastos ka! Ma! Si Dad, sinuntok ako! Totoo ba sinasabi ng anak mo? Tarantado yung anak mo na yan? Tarantado! Lagi tarantado dahil sa mga ugali nyo! Ano? Ang ina mo hindi ka titigil? Ano ba, bigyan mo ng karapatan yung anak mo na magsalita kahit minsan? Kahit kailan hindi ako binigyan yung dyansa para magsalita! Buti pa yung bang tatay pinapagay sarili ng anak! Anong klaseng tatay ka? Pasok na naman. Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo at walang mangyayari kung hindi mo susubukan. Magbukas ka ng isipan kahit araw may natututunan. Di mo lang alam at di mo maintindihan lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may kanya-kanyang dahilan. Pagsawan. Pero wag ginagawa ito. Tara pre, billiards tayo. Gago pre, sabay parang Chris. Magaganda tao. Maganda pa, bantay. Sinasabi ko. Oh, tara, huwag na tayo mas ng exact. Magbilyanan tayo. Tara. Sarap. Maraming papalit na ba tayo? Hindi na, diretso na tayo doon. Tara. Uy! Oh! Tapos na, gumo dito! Talaga? May Bakit? assignment pa tayo, di mo ba ginagawa? Kami na pakailan po dun. Yun na. Ay, pre, uwi mo na nga pala ako. May assignment nga pala, men. Na, men. Gagawa pa akong assignment.
Ayaw nga pala. May assignment tayo, men. Kailangan natin gumawa. Oh, sige. Sige, men. Ayayin namin magkating si Joshua. Tingnan natin kung papayag siya. Tara. Ay, Kalbo. Tara, pakakating tayo. Yoko. Dala mo na, mag-winter tayo. Yoko. Ako na. Agad, Kalbo. Yoko. Sabi ka. Yoko. Kating na? Kating na. Lawan na. Ano ba subject? Ano ba subject natin? 20% na ba ngayon eh? Wala akong gagawin din. Nanonood na naman ng video. Ano ba? Ano ba activity? Huwag na tayo. Ano ba? Ano ba tayo? Nababakla ka? Oo, kasi. Takot ka ata eh. Ha? Ito na. Ano kapapin lang ko? Yan ako sa tapat. Hindi mo kailangan. Sabi ko, Aldrin. Pwede ka lang. Hindi, emergency mo eh. Yun ang teacher. Sir Aldrin. Oo. Dito sabi niya ko. Sabi niya ko pwede natin. Oo. Dagat po kayo. Sige ba? Sige po. Sige po. Reporting para tayo mamaya. Oo, men. Nagrupo tayo. Kaso kulang na isang mag-report mamaya, men. Ako na mag-report. Kaso baka pusgahan ako. Di yan, men. Wala namang mangyayari kung di mo susubukan eh. Mas maganda may pinapatunayan ka kaysa wala. Sige, kaya to. Sige, Ayaw sige. mo yan, men. Kung mag-report mamaya, Oo. Try ko nga sumali sa dance troupe. O yung sa debate. Pwede kaya? Ngayon ay nakita natin kung gaano kahalaga ang pagdesisyon ng mabuti at matalino sa ating buhay. Sa bawat pagdesisyon natin, segundo, minuto at oras, ay nakasalalay ito sa kung ano ang kakalabasan nito. Mabuti man o maganda, ay tayo ang mananagot at may responsibilidad dito. Dahil tayo ang may karapatan na pumili kung ano ang gustong gawin natin. Sa bawat problema rin natin kinakaharap, ay tayo rin na magdesisyon kung ano at paano natin ito lulutasin at sosolusyonan. Dahil sa problema natin kinakaharap, kadalasan ay pipiliin natin kung ano ang mas masaya. Pero kadalasan, kung ano ang masaya, ay iyon ang masama. Kaya dapat natin pag-isipang mabuti kung ano ang tamang desisyon tungo sa tagumpay at mabuting kakalabasan at resulta sa ating buhay. Sa simpleng pagpili kung ano ang tama at mali, tulad na lamang ng pag-aya sa atin ng ating mga kaibigan sa pagkakating, pagbibisyo, hindi paggawa ng assignment, at pag-absent, ay makikita natin kung matalino ba tayo mag-desisyon at iniisip muna ang kapakanan ng ating sarili.